Magandang araw mga bayan ko, mga OFW abroad, kung saan man kayo naroon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon, pag-uusapan natin, mainit uli ng mga talakayan, mainit na mga usapin at balita sa ating bansa. Itong mga awayan, walang katapusang awayan ng mga vlogger. Itong people power, may people power ba? So yun ang ating alamin sa video na ito. Pero bago yan, baka po pwede makahingi ng support sa aking channel, pa-subscribe po, pa-like, share, comment, at huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na yapod. So tara, pag-uusapan natin. So ayun, pag-uusapan natin itong mga vlogger na mga DDS, meron ng LDS. So kaya nasabi ko, magkawatak-watak. Ito nga, nagkawatak-watak na kasi merong DDS, merong LDS. Legit Duterte supporter daw itong Banatiros at itong DDS naman dahil Duterte supporter. Ngayon, wala nang tigil, wala nang katapusan yung kanilang pag-aaway. Itong si Edith Morales, medyo na-slat yung napanood ko na binira niya si Banatbay. Yun lang, hindi ko na napanood talaga ng buo. Binira niya si Banatbay. Ayun, parang against siya, ganyan. Tapos ito naman si Spencer Lacalle is siya naman yung parang dumipinsa kay Banatbay. At sinabi na itong si Calvo, ano ba napatunayan mo, ganyan-ganyan. Galit na galit siya kay Agent Morales. At ito naman si BMR na ito niya, pinasaringan niya din yung mga hingi-hingi ng pera o ano ba yon, hindi ko masyadong nakuha o hiram sa isang black mamba ba yon, kung di ako nagkamali, i-comment na dyan. Para sa akin, hindi talaga maganda yung hihingi ka ng pera kasi or manghihiram ka kung meron ka man lang pera. Kasi po, matatawag doon is parang mukhang pera. Sa akin lang yung parang mukhang pera. Parang wala kang kabusugan. So, hindi maganda. So, tama naman yung mga bira ni Kay Spencer na na ganyan, na wag manghingi. At sinabi niya, kung mayroong magbigay, wag mong tanggapin. Pwede rin naman yun, wag mong tanggapin. Pero, kung wala ka talagang pera, tapos binigyan ka, pwede mo tanggapin kasi bigay yun. Pero pag may pera ka, tapos binigyan ka, wala na din, hindi na rin siya magandang tingnan kasi parang greediness na siya. Pero hindi ko alam ang mga kwento kung ano ba talaga man nangyayari. Basta ito lang yung masasabi ko sa mga DDS na nag-aawayan, kanya-kanyang palitan. Ano kaya kung ang maganda yung gawin is yung mga politiko na yung birahan ninyo, mga politiko na yung batikusin nyo, instead na mag-away-away kayo. Naepektuhan dito yung Duterte. Mga Duterte supporter man kaya kayo, focus na lang kayo at tigilan na yung ganyan mga patsutsidahan. At kung kailangan nyo hinga ng patawaran o patawad o magpatawaran, bakit din nyo gawin? Pero wala tayong magagawa kasi kanya-kanyang tao, bawat tao meron kanya-kanyang pride. So pag ganyan mangyayari, walang mangyayari. Na kanya-kanyang may mga pride bawat isa, so walang mangyayari sa sa grupo na ito ng mga DDS at LDS. So diwan ko kung anong pa mangyayari sa mga susunod, kung banatan. Hindi na kasi ako masyado nanonood. Kanila lang nanood ako kay Lacalle. Ayun, binirangan niya si Morales dahil ayun nga, binanatan si Banatbay at ito si BMR. Yun, nanghingi nga sa OFW nga, may nagbigay. Hindi ko rin sure kung talaga nanghingi o nanghiram o ano man. So opinion nila yon o sila man nakakalam, sila lang yon. So ito namang people power, pag-uusapan natin kung ito ay mangyayari o hindi. Kasi merong mga nanawagan na people power na, kailan pa, ang tagal, ngayon na, parang ganyan. Ito namang si President Duterte, ayaw niya. So ito namang si BP Sara, wala namang sinasabi. So yung mga nagsasabi na ngayon na people power na, yung mga netizens, o yung mga Duterte supporter, o ano pa man, o Sara Duterte, o ano man. So as long as walang leader, walang mangyayaring people power. Kasi po, hindi man pwede na pupunta mga tao na walang leader. Di ba hindi naman tayo langgam. Yung langgam, ano yun sila, may sarili yun silang mandato din. Parang, ano ba yung sa langgam? Yung sa Bisaya pa, olmigas, sa Tagalog langgam. Sa English, ants ata. So ayun. So di pwede na pupunta sila sa isang EDSA na walang leader. Kasi po, wala pong manawagan. Pag walang manawagan, walang pupunta. Hindi man pwede na kanya-kanya punta doon tapos walang leader, edi
Magkandalit sila doon kung sino yung spokesperson nila. 'Di ba? So, para sa akin, as long as hindi papayagan ng Diyos na may people power, wala tayong magagawa. Kasi nasa Diyos pa rin yung ang paghusga. Nasa Diyos pa rin yung command. Yung mga tao, merong ang gusto ng people power, o merong nga sigurong leader na nagpasabi, pero wala namang command sa Diyos, wala namang authority sa Diyos, wala namang inalaw ang Diyos, wala namang iaalaw ang Diyos, so wala mangyayari ang people power. Pag mangyayari lang yung people power na yon, pag merong leader na at payagan na ng Diyos. Kasi siyempre, pag inalaw na ni God yung people power, may isa talaga natatayo dyan. May isa talaga natatayo dyan na people power. Mag-people power. Hindi naman natin masabi si PRRD, hindi rin naman masabi si Sarah. At least merong tao na ilalagay ang Diyos na magiging leader ng tinatawag na people power. Kilala man siya o hindi. Kasi sa panahon ata ni Gloria, iwan ko kung merong leader doon. 'Di ba grabe 'yon? Ang daming tao pero hindi nagtagumpay. Kasi hindi naman inalaw ni God yun na magtagumpay. So, yung sa kay Irap, talagang inalaw ni God yun. Hindi ko alam kung sinong leader doon. Nagtagumpay yun. Kay Marcos, nagtagumpay din kasi merong leader yun eh. Ang pagkaalala ko, itong si Fidel Ramos at si Enrile ata, kung di ako nagkakamali. So yun, naging leader. At marami pa sigurong iba. Pero ngayon, merong mga leader sa maisog lang. So wala doon sa people power. Pero let's see kung ano mangyayari sa mga susunod na mga araw. Kung meron mga people power o wala. Pero ang masasabi ko, as long as God don't allow na magkaroon ng people power, wala tayong magagawa. Kasi ang Diyos pa rin ang susunod sa lahat ng mga bagay. Diba? Pag sinabi ng Diyos na meron siyang tao na parang through conviction, through dreams, o ano man, o audible voice, etc. na mag-lead sa people power, talagang mangyayari yon. Pero as long as hindi i-allow ni God na magkaroon ng people power, manatili ang si President Marcos o si BBM o bangag, sabi nila, sa gobyerno na ito. Pag hindi allow ni God yung people power. Pero para sa akin, sana naman merong people power kasi ang hirap na talaga yung buhay ng maraming Pilipino. Isa na kami doon. So yun lang. Sana mga OFW abroad, kababayan ko, wag uli kalimutan pa-support sa akin channel, pa-like, subscribe, at saka huwag din kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload. Yan lang.